Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Ang hawak namin ngayon ay transcript ng isang napakainit na pagdinig sa Senado. At hindi ito yung ordinaryong session, di ba? Hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay isang problema na baka familiar ka. Yung mga link papuntang online gambling na bigla na lang sumusulpot sa loob mismo ng mga e-wallet natin. Oo. Nakikita ko yan. Yun. So, ang misyon natin ngayon ay himayin yung matinding tensyon sa pagitan ng mga senador at ng mga ahensya ng gobyerno. Paano ang isang problemang ganito kabilis kumalat ay parang napakabagal aksyonan? Sige, simulan na nating hukayin to. At ang ganda ng material na to kasi binibigyan tayo nito ng front row seat, kumbaga, sa kung paano nagbabanggaan yung batas at yung bilis ng teknolohiya. Dito natin makikita, alam mo, yung totoong bigat at komplikasyon ng problema. Okay, so iset natin yung eksena. May nagsasalita sa komite ng Senado. Isang kinatawan mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Okay. Buong kumpiyansa niyang sinabi na, okay na naaksyonan na namin. Nag-utos na raw sila sa mga e-wallets na tanggalin ng lahat ng gambling-related links. So yung dating mission accomplished, ganon. Yun! Yun yung dating good news, di ba? Yun ang inaasahan mo. Isang malinaw na direktiba, dapat doon na natapos yung usapan. Pero yung mga sumunod na minuto, doon mo makikita kung gaano kalayo yung sinasabi sa totoong nangyayari. At ito yung parte ng transcript na grabe, nakakagulat para sa akin. Habang nagsasalita yung kinatawan ng BSP, may isang senador, tahimik lang. Kinuha niya yung cellphone niya. Oh wow, right there and then, sa gitna ng hearing. Oo, habang live yung hearing. Binuksan niya yung sarili niyang GCash app. Anong nakita niya? At ano sa tingin mo ang bumungad sa kanya? Ayon, malinaw na malinaw, nandoon pa rin yung link. Grabe. Imagine yung reaksyon sa loob ng kwartong yun. Biglang nagbago yung hangin. Wow. Yung kumpiyansa kanina, biglang napalitan ng, alam mo yun, pagkadismaya at pagdududa. Ang fascinating doon is yung immediate real-time fact-checking, Tama. hindi na kailangan ng dokumento. Isang tap lang sa phone, gumuho yung buong premise ng sinasabi ng BSP. Hindi lang to tungkol sa isang link eh. This is about institutional credibility. Oo, kredibilidad. Na-expose yung agwat sa pagitan ng utos at ng implementasyon. Live. On record. Dahil doon, syempre, nabuking sila. Yan na. Napilitan yung BSP na magpaliwanag. Hindi pala agad-agad yung utos nila. Ah, so may pero. May pero. Meron pala silang ibinigay na palugyat. 48 hours para sumunod yung mga e-wallet. 48 hours. 2 araw yun. Dito na talaga sumabog yung mga senador. Yung simpleng tanong na, bakit may 48 hours? Yun ang nagbukas ng lahat ng issue. At kailangan nating intindihin yung perspektibo nila, di ba? Para sa mga mambabata, yung 48 hours, hindi lang yan numero. It's a window of opportunity. Paanong window of opportunity? Isipin mo, sa loob ng 2 araw na yon, libu-libo pa ang pwedeng makakita ng link. Tama. Libu-libo pa ang posibleng matukso at libu-libo pa ang posibleng malulong. Bawat oras, mahalaga. Eksakto. At para lalong idiin yung punto nila, bumaling sila sa kinatawan ng DICT. Ah, yung taga Department of Information and Communications Technology? Oo, nandun din siya. Tinanong siya ng diretsahan. Technically, gaano katagal tanggalin ang isang link sa isang app? At anong sagot? Sagot ng DICT, it can be done right away. Agad-agad, agad-agad daw. Isang utos lang sa admin, kaya na. So yun ang lalong ikinagalit ng mga senator kung kaya naman pala agad. Bakit may balato na 48 hours yun ang tanong? Yun naman. If we connect this to the bigger picture, ito yung classic clash eh. Sa isang banda, you have technology na operates in seconds. Tapos sa kabilang banda, Bureaucracy na nag-ooperate in days. oo, pero higit pa sa technology versus bureaucracy, banggaan to ng mga prioridad. Ano ba ang mas matimbang? Yung agarang proteksyon ng publiko? O yung pagbibigay ng konsiderasyon sa mga apribadong kumpanya. Doon sila nagkakatalo. At lumalim pa yung usapan, hindi na lang siya naging technical debate. Naging emosyonal. Naging very emotional. May isang senador na nag-share ng mga ulat na natatanggap niya.
Sabi niya, may isang governor daw na nag-report sa kanya. Sa probinsya nila, halos araw-araw may nagpapakamatay dahil sa pagkalubog sa utang galing sa online gambling. Oh, that's heavy. Dito na niya binitawan yung linyang, namamatay na nga yung mga tao eh. Grabe. Yung bigat ng linyang yan, parang tumigil ang lahat sa hearing room. And that completely reframes the issue, doesn't it? Oo. Bigla, yung 48-hour delay ay hindi na lang isang bureaucratic inconvenience. Nagiging insulto na siya sa mga taong naghihirap. Tama. Yun ang nagbibigay ng konteksto sa galit ng mga senador. Hindi na to tungkol sa app feature. Issue na to ng buhay at kamatayan. So yung palugit na 48 hours, para sa kanila ay isang luho na hindi katanggap-tanggap. Hindi talaga. So you have to assume the BSP had an official explanation for that delay, right? Parang ang hinang pakinggan, pero ano yung justification nila? Meron ba sa transcript? Meron. Dalawa yung binigay nilang dahilan. Una, para raw bigyan ng sapat na oras ang lahat ng kumpanya, hindi lang yung malalaki para makasunod. Pangalawa, at ito yung medyo controversial, para bigyan daw ng oras yung mga user na i-withdraw yung pera nila mula sa mga gambling accounts. Okay, sige. Himayin natin yan. Sige. Yung unang rason, para bigyan ng oras sa mga kumpanya. Parang mahina yung argumentong yan sa harap ng komite for two reasons. Ano yung una? Una, yun na nga, kinumpirma na mismo ng DICT na yung technical side madali lang, di ba? Right. Pangalawa, at ito yung mahalaga, may isang senador na nagpaalala sa BSP. July 25 pa lang daw, almost 3 weeks before the hearing, may memo na silang inilabas tungkol dito. So hindi sila nabigla. Exactly. They've had weeks, not hours, to prepare. Kaya para sa mga senador, it sounded like a flimsy excuse. Parang naghahanap lang ng palusot. Parang ganun. So, kung mahina yung unang rason, ano naman yung sa pangalawa? Yung bigyan daw ng oras ang mga user para mag-withdraw. Yun. Dito naging matindi yung reaksyon. Ang naging reaksyon ng isang senador dito ay sila nga ang biktima eh. Yun na nga. Parang sinasabi niya, bakit mo bibigyan ng warning ang biktima na ititigil mo ng access nila sa kanilang bisyo? This raises a very important question, di ba? Sino ba talaga ang pinoprotektahan ng regulasyon dito? Oo nga no? Is it the consumer na biktima ng addiction o yung buong ecosystem kasama na yung mga gambling operator? Yung logic ng mga senador, malinaw. Kung biktima sila, you cut off the source of harm immediately. Agad-agad. You don't give them a heads up para gawin pa yung bisyo nila one last time. Parang sinasabi mo sa isang alcoholic, ubusin mo muna yung bote kasi bukas itatago na namin yan. It doesn't make sense. Exactly. Yun yung analogy. Yung logic naman ng BSP, on the surface, might be about avoiding chaos. Baka yung mga magrereklamo. Oo, yung mga magrereklamo na hindi nila makuha yung pera nila. But the counter-argument from the Senate was powerful. Anong pera? Pera na ginagamit sa isang illegal na gawain. Or at least, unregulated and harmful. So the fundamental conflict is between protecting the person versus protecting the transaction. At dahil sa pag-uusap na yan, a senator asked what I think is the single most important question sa buong hearing. Ano yon? Isang tanong na nagbago ng buong direksyon. Humingi siya ng clarification sa BSP. Sabi niya, linawin lang natin, ang pinapatanggal niyo ba ay yung mga link at icon lang sa app? O ang pinagbabawal niyo ba ay ang paggamit ng e-wallet mismo bilang pambayad sa mga sugal na ito? Wow. Dalawang magkaibang bagay yan. Napakalaking pagkakaiba. That is the billion-peso question right there. Bakit? Anong pagkakaiba? Yung pagtanggal ng link o icon, yan yung analogy na parang tinanggal mo yung billboard sa EDESA na nag-a-advertise ng casino. Okay, so yung ad lang. Oo, yung ad. Hindi mo na siya makikita pero kung alam mo kung nasaan yung casino, makakapunta ka pa rin. Yung pag-ban naman sa mismong transaction, Ano yun? yan yung pagsasara ng kalsada papunta sa casino. Okay. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakapasok. The first one is about visibility. The second one is about access. Yung isa, marketing ang target. Yung pangalawa, yung mismong daloy ng pera. That's a great way to put it. At pag inisip mo, parang mas delikado pa nga di ba? Paanong delikado? Kasi kung tinanggal mo lang ang billboard, you give people a false sense of security na nalinis na yung problema.
Pero yung daanan ng pera, bukas pa rin pala sa likod. Parang tinakpan mo lang yung bintana pero yung main door naka-unlock pa. Eksakto. At yung tanong na yon ang naglantad sa posibleng kababaan ng aksyon ng gobyerno. Kung link lang ang target, masasabi nating ito ay isang cosmetic solution, isang band-aid sa isang malalim na sugat. Pero kung transaction ang hinaharang, Yun ang systemic solution. Ang nakakabitin lang, based sa transcript na hawak natin, hindi na nasagot ng klaro yung tanong na yon. naiwan sa ere. It was left hanging. Which leaves us wondering, ano ba talaga ang scope and effectiveness ng utos ng BSP? Dahil sa lahat ng ito, yung pagkakabuking, yung mga palusot, yung tanong na hindi masagot, ramdam mo na sa transcript yung pagkaubos ng pasensya ng mga senador. Oo naman. So they went for the final option. Nagbigay sila ng ultimatum. Anong ultimatum? Wala nang 48 hours. Hiningan nila ng commitment yung kinatawan ng BSP, on the record. Sabi nila, by Sunday morning, dapat wala na kaming makikitang kahit anong gambling link. Dito mo na nakikita yung legislative branch, flexing its oversight powers. Tapos na yung pakiusap, Tapos na yung paliwanagan. Ang gusto na nilang makita ay resulta. Concrete, measurable, and immediate. The deadline wasn't a suggestion. It was a command. at may kasama itong napakatinding babala. Seryoso? Oo. Sabi ng isang senador, habang nakaturo sa kinatawan ng BSP, pagdating ng Sunday morning at may nakikita pa po ako, iko-contempt kita. Whoa. I will hold you in contempt of Congress. Yun. Para sa mga hindi pamilyar, it's a very serious threat. Pwedeng may multa, pwedeng may kulong pa. Iyan ay isang malino na pagpapakita ng power dynamic sa gobyerno. Oo nga no? Kapag pakiramdam ng Senado na hindi sila sineseryoso o paikot-ikot lang ang sagot, ginagamit nila ang kapangyarihan nila to compel action. So hindi lang siya pananakot. Hindi. Ito yung huling barahan nila para sabihing, we're not asking anymore, we're telling you. Paulit-ulit nilang sinasabi sa hearing, we have a crisis. Hindi po ito basta-basta. At para sa kanila, yung banta na yun ang taning paraan para ma-ensure na may mananagot. At may mangyayari. So what does this all mean para sa'yo? Itong mainit na palitan ng salita sa Senado ay isang pambihirang bintana para makita mo kung paano gumagana at kung minsan ay pumapalya ang pagpapatupad ng batas sa panahon natin. Ipinapakita nito yung malaking-malaking agwat sa pagitan ng mabagal na regulasyon At ng napakabilis na mundo ng digital technology at, digital vice, at ang pinakamahalagang anong na naiwan sa ere mula sa tangdinig na ito ay ito. Sapat na bang tanggalin ang advertisement sa harap ng pinto kung ang daloy ng pera sa likod ay malaya pa ring nakakapasok? o nga, Ang sagot sa tanong na yan ang magsasabi kung ang mga aksyon na nakikita natin ay tulay na solusyon o pansamantalang pagtatakip lang. kaya dito ka namin iiwanan ng isang bagay na pagnilayan-nilayan. Sa tuwing binubuksan natin itong mga napaka-convenient na apps sa ating mga telepono, gayo ba natin talaga kakilala ang lahat ng pintong binubuksan nito? At sa huli, kaninong responsibilidad na isara yung mga mapanganib na pinto? Sa gobyerno ba na nagreregula? Sa kumpanya na kumikita o sa ating mga gumagamit na nagkiklik?